Good afternoon mga kaibigan. Yan, welcome back po sa ating channel. At yan, mag-update tayo kung ano ang mga ganap dito sa ating farm. Medyo matagal-tagal po tayong hindi nagbigay ng update. Pero wag po kayo mag-alala, hindi po tayo nag-quit. Dire-diretso lang po yung tanim natin. Ang na-stop lang syempre is yung pag-update. Pero yan, sige, since meron tayong oras ngayon, ngayon po ay March 31, 2024, yung araw po ng linggo. Yan, pakita ko sa inyo yung bagong area na bubuksan natin. Ito. So ito po ay i-weed clearing na namin sa mga susunod na araw. At dito sa area po na to, tayo magpe-prepare ng ating batch para po sa meron na tayo pang Mayo, pang June, July, August. Yan, ito pong area na to hanggang dun. Okay, so bell pepper and green bell pong itatanim natin dyan, at kamatis. So paghahati-hatiin po natin sila rito. Okay, and itong side na po na to, ayan, makikita po ninyo na araro na po yan. Inabutan lang ng Holy Week kaya na-stop yung ating bed formation o bed forming. Pero ito po ay para po sa buwan ng Mayo. So magtatanim po tayo rito sa May, para sa May. Okay, so mga po yan, April ang ating transplant day. Meron na po tayong punla doon. And mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga seedling na dumating. And meron po tayong chicken manure na rin. Andyan na rin chicken manure natin. Ito yung iba na natira. Pero meron tayong bagong dating na 300 bags na chicken manure. So yun po yung ikakalat natin dito bago po mag-form ng bed. Para po sa mga nagtatanong kung ano-ano pa yung nilalagay natin sa basal, check nyo na naman po yung ating previous videos. At ibinahagi ko po doon kung paano kami nagpe-prepare at nagkukondisyon ng taniman ng aming mga bell pepper. Okay? So yan, marami tayong forage dito. Kaya nito mga nakaraang linggo ay panay po ang aking YouTube. Dahil possible po mag-venture na po kami sa livestock. So ihahanda na po namin yung area para tamnan ng mga pagkain ng aming magiging livestock later on. Yan. Okay. So and marami pa po dahil abangan nyo lamang po yung aking mga videos dahil may mga nasa pipeline po tayong mga venture na bubuksan. Okay, habang umuusad po itong ating vegetable HBC, high value crop production, maggagawa po tayo ng mga panibagong mga venture. Yan. So yung mga ating mga dwarf coconut, medyo daming bunga. So kanina nagpost ako sa Facebook wall ko. Sinyer ko yung mga dwarf coconut na namunga. Ito po tinanim po namin to noong 2014. Kaya matagal na pong namumunga ito. At usually po ika 4 years yan, nagbubunga na yan. Yung mga dwarf coconut po na yan, 3 years to 4 years nag-start na siyang mamunga. Yan. Okay, so ito yung ating susunod na tatamnan. Inabot lang ng ulan kaya ganyan. Pero ano na po to, goods na po yan for bedding. So sa Lunes pagbalik po ng mga tao natin, yan po yung aasikasuhin nila. Maggagawa po sila ng bed, maglalagay sila ng mulch, aayusin yung kanal, papalalimin, and kukoveran, and then tatanim na sila. Okay, so yun, yung mga bibili ng dwarf coconut, ganyan po yung mga i-expect nyo mga bunga ng ating dwarf coconut. Medyo malalaki po yan, hindi po yan katulad ng mga kagasuntok lang. Malaki po yung mga bunga na yan. Paunahan na lang, no? Andyan, may seedlings po tayo na available dyan, 1,500. So kung interested po kayong mag-avail, PM nyo lamang po ako. Mag-comment lang kayo sa video na to at ipapadala natin sa inyo. Okay, so moving on dito sa gawin na to, yan, ano makikita natin ay yung mga daan ng tubig. So ito ay magandang senyales sa atin na kailangan nating i-improve yung drainage dito. Kasi pag umulan sa June, may ipon ng tubig dyan, magkakaroon tayo ng problema. Kaya ang mangyayari po yan, idedire-diretso po natin hanggang doon para i-flush out yung tubig. Hindi po maipon dyan sa mga area na yan. Okay, so yun yung ating i-ano sa mga tao natin.
So dito makikita ninyo medyo inayos na nila yung bed, pero nasayang kasi naulanan. So waste of waste of resources, dahil yung ipin-repair nila rito nabura lang ng ulan. So yun yung mga dapat nating isaalang-alang din, especially po pag andito tayo sa production na lahat ay bayad, manpower bayad. So sayang, no, sayang po yung sayang yung panahon, sayang yung effort kasi nasira. So as much as possible, pag naayos nila yung bed, saraduhan na agad ng mulch para hindi magkakaganyan katulad ng nawawash out. Okay, pero ito po yung mangyayari diyan. So papadaanan pa po nila ito ng isa pang ngayon, gamit namin yung mini rotavator, papadaanan po rito para lumalim. Pag lumalim po yan, kokobera na po yan ng mulch para dire-diretso na po yung tanim. Okay, yan po ang susunod nating batch. Dito ay dinaan ng katamaran. Tinamad. So makikita po ninyo, dinamnan lang namin yung pinagbinsan namin, pero okay naman siya. Nabuhay naman yung ating sultan, pero maghuhulip tayo bukas. Okay, so lalagyan uli yan, huhulipan para yung mga namatay mapalitan, then didiligan, no? So yan pong area po na yan no till, hindi natin tinil. Okay, sa batch po na yan. So magkakaalaman pagdating ng panahon. Ang daming bunga po ng ating dwarf coconut dito. So ito naman, nire-ready na po namin yung aming pang trellis. Yan, panglagay sa gilid. Yan po ang ating gagamitin. Puputulin lang po yan, then yan na po ang gagamiting pang support. So ayan, lalaki, di ba? Ewan ko kung anong variety to. Takunan ba to? Kasi green pero pabilog siya, hindi naman siya pahaba. Yung kasing nakikita namin takunan medyo pahaba, ito po ay pabilog. Ayan, malalaki. Ayan, ganyan po ang dwarf coconut natin dito guys. Yan, malalaki po yan. Okay, so PM lang po kayo kung gusto nyo kumuha ng seedling po nyan. Marami po tayo nyan. Okay, moving on. Ito po yung ating next. Yan, malalaki na. Malaki na siya. Nagbubulaklak na po mga kaibigan. Once po na bumukang bulaklak niyan, 30 days mag-harvest na kami. Diba? So yan po yung ating tanim. Gandun. Yan. So habang nilalakad ko ikwentuhan natin ng konti kung kailan natin yan tinransplant. So meron niya mga March yan yata may sulat yan. Asan na yung sulat? March 9 na tinransplant yung pinakadulo doon. March 9. So nag-start kami March 7, 8, 9. Sa ika-third day kami natapos mula nung nag-transplant kami from there. So yan po yung ating sultan para po sa stock ng June and July. So ganyan po. Ang distance po ng aming tanim ay 30 centimeters. Okay, so ayun March 9, maliwanag guys. So March 9 yan. So ano pa na-observe natin dito? So yung mga butas-butas na yun, hinulipan na po namin siya. Nung kasing March talagang sobrang init po, hindi po kinaya, kaya namatay yung ibang tanim. Yung ibang hindi tinatamaan ng drip lines natin, namatay. Kaya pinahulipan natin, and yan. Para sayang naman kasi yung area kung hindi makukumpleto. Okay, so yan po yung ating mga tanim dito sa Isaac Farms, yung ating mga peppers. So ito po mula rito, mula doon, samba, yan, magkakabatch po yan mula doon hanggang doon. Makikita nyo naman po yung foliage nya, yung canopy nya, mas marami na yung mas matanda. Siyempre yung tinanim namin nung February, malalaki na. So bumulas na po mga kaibigan. So ang alagaan na lang natin dito is yung mites, kaya po dapat nakabantay ang ating mga gamot sa mites at trips. Yan po ang usually kalaban ngayong tag-araw. Matik po yan. Wala pong walang no excuse. Kaya yun po ang gagawan po natin ng program, ng control program. Okay,
Ito pong dalawang ano na to, dalawang bed na to, nung tinransplant namin to sobrang tanda na. Dapat kasabay lang yan. Ipinribi ito nung nag-supply sa amin na seedling. Medyo may mga bulaklak na ito sa seedling tray. Tinanim pa rin namin. So dito makikita po ninyo na yung pong seedling matters. No, kung sobrang tanda na siya, oo, magbubunga. Kaya lang po hindi pantay-pantay. So i-compare nyo po yan dito sa ating mga magkakapatid. Makikita nyo halos pantay-pantay po itong ating mga sultan dito, mga bell pepper. So yan, kita nyo ba guys? So start po ng harvest natin yan siguro May na. So May, mid ng May, ganyan. Ito na yung status ng kanyang bunga, oh. Ang patawag dyan, yan na siya, nakikita nyo ba? Ayun, diba? So gagaano na siya, gagasaresa na yung bunga. So pag may po gagasaresa na bunga, bilang lang kayo ng 30 days, harvest na po yan. So nag pruning po tayo rito. Paano ginawa nating pruning? Y pruning lang po. Inalis po namin yung bunga diyan. Inabort po yung bloom para yung po mga bunga dito magsabay-sabay. Yan. Okay? So unang ani namin, 2, 4 ganun na agad. Para minsanan pag kumarvest mas marami, di ba? Okay? Nagpa-practice po kami rito ng pruning. Okay? So yan, dire-diretso po yan hanggang dito, guys. Oh, hanggang dun. Okay? So dito, ito naman yung ating haluan ng ating mga concoctions, mga organic fertilizer. Hinahalo po natin diyan para i-dilig natin sa ating mga halaman. Dito pa yung ibang mga humus natin. Okay, so isa nagtatanong nasan yung mga binhi natin ng dwarf coconut. Andun po, oh. Ayun, andun. Saka andun pa sa baba. Okay, mga healthy coconut seedlings po yan, dwarf coconut. So balik po tayo, daming patalastas po, okay, so same po ng age. Makikita nyo naman yung yung pagkaka green nya mula po doon hanggang doon, isang batch po yan. Tapos yung gawing dulo papunta doon, 1 month po, every 1 month yung ating pagitan. So dire-diretso. Yung pong nakikita nyo po sa gawi doon, old na. So mga 2 months old na po yung mga to. So matagal na namin siyang inaanihan. And mag-i-schedule lang kami ng harvest. Okay, ano sakit ngayon? Kulot. Yan. Kapag tag-araw, kulot talaga ang sakit, guys. Hindi natin maanuhan yan. Marami ng hinog. So pwede na tayo magpa-harvest, mga kaibigan. Yan, siguro sa mid. Pagbalik ko rito, harvest tayo ng mga hinog. Yan, marami na tayong hinog na sultan. Okay, and naggumaling yung kulot, pero mag-spray ulit tayo. Then ito pong pagitan, i-sprayin po natin to ng contact base na herbicide. Okay, yung ginagamit po namin, Techburn, Basta, ano pa ba, Kojak, yan, basta mga contact base. Sa ilalim lang ang spray, guys, para hindi kahit na matamaan yung ilalim na tulo, yun lang ang masusunog. So makakasave po tayo ng malaki sa sa tawag doon, makakasave po tayo ng maayos sa manpower. So dito makikita ninyo may mga patay na, saka dito sa kabilang side, green bell po kasi yun. So nung nagtanim sila, hindi nila na-isolate yung tinatanim nila, kaya naghalo-halo. So nagmix po to yung green bell at bell pepper, nagka-mix, kaya makikita po ninyo yung performance ng green bell versus sultan. So mas matibay po yung sultan. Kaya sa mga nagtatanong anong una kong itatanim, kung ikaw po ba ay bago pa lamang na magbe-bell pepper, mag-sultan ka. Kasi iba pong alagaan yung mga green bell, mas maselan po, saka mas mahina siya sa mga soil borne diseases. Okay, so ito ay tinatagpos lang po namin itong mga tanim na to para sa buwan ng Mayo. Meron po kaming maihalo sa aanihin namin sa buwan ng Mayo. May isasabay na rin na po natin yung pong ating pangalawang batch. Kaya ang tanim natin dire-diretso. So puro sultan lang po ang tanim natin mula roon sa net house hanggang dun sa ino-open po natin na yun. Okay,
So nagkalat po ang ating mga nyug. Yan oh. Oh. Okay yan. Masisyan ka dyan pag namunga. So ito po yung hinahaluan namin ng jadam, and dito yung ating dito kami nag-aalo ng mga EM vermity. Yan, para idilig dito sa loob. Yung nasa loob na yan guys, yan po ay mga unang batch namin nung pang January namin yan hinaharvestan, no? And nagsaringit na siya, so meron na po tayong ma-harvest na saringit. So magpapa-harvest tayo sa siguro mga Miyerkules or Huwebes ganyan. Magpapa-harvest po tayo dyan sa loob para may pampasahod tayo. And hindi na po kami hindi na namin to kinultivate kasi kailangan po pag nag-prepare po kami dito sa loob minsanan, no, para ano natin, na-sanitize natin yung loob ng area, makapag-set tayo ng panibagong batch. Okay, para sabay-sabay, kasi before ang ginawa ko, nagtanim ako dyan ng lettuce, and then after ng lettuce nagtanim ako ng bell pepper. So hindi na lilinis yung ating taniman. So yung susunod po natin gagawin after po ito na ma-clear, i-clear po natin yung kaliwa, tatamnan na po natin ng panibagong crop, mga kaibigan. Okay. So yun. Ngayon, asan yung ating mga mga dwarf coconut? Ayun oh, lalaki. Ayan, mas mahal po yan guys. Oh, ayan, hanggang doon po yan, marami po yan sa loob. So yung po mga gusto na ng healthy na dwarf coconut, yung na seedling, yan, punta lang po kay Rio rito, i-pick up nyo na po, kasi po ito mahihirapan po tayong ipaship ito guys, dahil malalaki na po ang mga nito, ang dahon niya, no? Hindi na natin kayang ipaship ng basta-basta. Pero kung may sasakyan po kayo, ayan, ilagay po namin dyan sa gilid. Yan, pwede nyo pong i-pick up na lang, no? Kontakin nyo na naman po ako kung paano kayo makakarating po dito. So yan, nasa 1,000 po yan yung mga dwarf coconut natin, na legit na dwarf coconut talaga. Lagi natin sinisingit yung dwarf coconut, of course, di ba? Kung meron kang product at meron kang magandang halaman, huwag tayong mahihiyang i-plug, no? Para yung saya na nararamdaman natin pag nakikita natin yung mga raming harvest, yung maibahagi natin sa mga mga kasama natin ng mga ka-farmers. Okay, pasok po tayo rito sa ating net house or nursery. So dito po kami naggagawa ng aming mga mga nursery. Dito po kami nagpupunla. And ang makikita po ninyo ay yung ating panibagong punla, no? Panibagong seedlings, no, para po sa buwan ng Mayo, no? Ito na po ang mga for the month of May. And yung area po na to ay kalahati green bell, kalahati po ay sultan, no? Kailangan din po natin na mayroong continuous production ng green bell, yung blacky type. Okay. And then here, ito na po yung mga ready to plant na mga materials natin. So actually kukuha ako diyan ng dalawa mamaya. Itatanim ko dun sa palayan kasi meron akong meron akong konting garden dun. So yan. Pag po ito ay lumaki na, magpapasunod na po uli kami agad. So again, ang ating pong palatandaan dito, dapat hindi ito nababakante, kasi oras po na mabakante ito guys, ibig sabihin mababakante rin yung aming ani, no? Mababakante yung aming ani. So pag nabakante po yung aming harvest, ano mangyayari? Meron po tayong operational expenses, no? Hindi po uubra na wala po tayong income. Dahil kapag po wala tayong income, malulugi tayo. Kasi ilan ang tao natin? 7. So yun po ay tuloy-tuloy sumasahod araw-araw. Okay. So yan po yung ating nursery. Okay naman sila rito. Maganda naman, maayos naman. At maganda naman yung bulas ng ating mga halaman. At naghihintay na lamang po ito na i-transplant. Yan. So sa mga nagtatanong kung paano ang ginagawang pagseedling, yan, paano ginawa namin pagpapatubo, meron po akong post dyan sa video sa YouTube, sa channel natin, kung paano namin ito inaalagaan. I-browse nyo na lamang po sa ating archive. Okay, nandun po yan. At maaari nyo pong tingnan, binahagi namin yung step by step hanggang sa sa fertilization. Okay,
So moving on, malapit na po, no? Dito na po tayo sa ating kalamansi. So meron po tayong kalamansi, syempre, no? Yung ating 500 na itinanim 2 years ago ay pwede na naming pag-anihan. Yan. So makikita po ninyo rito, meron tayong mga kalamansi at ang daming damo, no? Meron akong isang proyekto na naiisip dito, hintayin nyo, abangan nyo guys. I think matutuwa din kayo makita sila kapag po i-share ko na rito. Pero sa ngayon, lang muna, keep quiet lang muna ako kung ano po yung gagawin natin dito sa area na to. So ito pong area na to ay mga may fruiting kalamansi na tayo, and meron po tayong 500 puno, no, ng kalamansi diyan. Okay, and namulaklak kasi umulan na po nung isang araw, nagsimula ng lumabas ang bulaklak niya. Ayan, paglabas po ng bulaklak niyan, maglalabasan din ng mga insekto niyan. So yun mga kaibigan, yun po yung ating quick update for today. Meron pa tayong malunggay dito. And ayun, maraming salamat kung pinapanood mo itong video na to hanggang dito. Mabuhay ka kaibigan, isa kang alamat. Okay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, click the subscribe button and hit the notification bell para pag nag-post tayo ng update, malalaman mo, makikita mo, hindi ka na magpapabalik-balik. Alright, okay. So ito nga pala, no, ito yung yung isang area na I think ma-feel din ng ibang mga mayroong lupa, no. So ito po kasing lupa na to ay syempre may mga kapitbahay tayo, medyo maluwang na latag, and may mga sa boundary kasi yung survey before nagkakapatong-patong. So last month, few weeks ago, nagpa-relocate po ako, and then ito po yung adjustment. Ayan, umadjust po dito kasi mali po yung inform nung una noon. So yung muhon po from there, yan, from there umasok po, andun po pala yung muhon. So yun hanggang dyan. So sinecure na po natin yan para maayos, and thank you naman, mabait din naman yung ating kapitbahay, naunawaan din naman niya. So solve na po itong ating dispute sa area po na to, and makakapagtrabaho na tayo ng maayos. Pero bukod dyan, yung mga ibang lines or ibang area po ng property ay marami pa rin po tayong mga dispute tayo na ayos. So legal na po ang natin dinaan kasi po hindi na po siya nakukuha sa barabarangay. Okay, hindi po nila ino-honor yung mga usapan sa barangay, kaya't inana na po natin sila sa korte. Alright, so yun talaga, kapag po may mga dispute talaga sa boundaries sa land, ayusin po muna sa barangay. Pag hindi maayos sa barangay, talagang iaakit po natin sa korte para bahala na yung korte na mag-judge kung ano yung nararapat. Alright, so yun lang mga kaibigan, maraming salamat for tuning in. Magkita-kita po tayong muli sa ating susunod na videos. Bye bye.